araw nito ay nais po namin kayong i-update sa nangyaring insidente noong March 14, 14 sa lungsod ng Maynila, na kung saan yung grupo na umiikot sa Metro Manila na riding in tandem robbery hold-up ang style, at yung iba na naging biktima nila ay napapatay nila. At ito, mga taong ito ay umaabot din sa probinsya. Kasi nga po sa mga napaulat, may mga nangyari pa sa Baguio, sa Cabanatuan, sa Isia, and so on. Now, mga kababayan, isa po sa nabiktima nila ay isang retiradong pulis ng lungsod ng Maynila. Nagretiro na walang indulto, maayos, at naging mabisang pulis Maynila. Sa lulungkot mga isipin, sumakabilang buhay po si George, dala ng mga lokong ito. And you already know that we asked for them to immediately surrender, particularly yung mga kasama nito. At alaman nyo na rin na yung isa sa suspect ay sumuko sa ating pulis at idinuro itong si Albert Madarao. At dahil po doon sa mga ilang testimonya niya, contradicting testimonya rin ito, but be that as it may, malugod po namin ipinala sa lahat ng taga-lungsod ng Maynila. At ito'y maging babala naman sa lahat ng kriminal na maaaring pumasok, gumawa ng krimen sa lungsod ng Maynila. Today, we can honestly say, justice is served, the family of Capistrano. Ito po si Abdul. Ipakita mo. Yan po yung nasa litrato, nasa CCTV, na napanood ng madlang o ng taong bayan. And he was properly identified also by people na siya yung kasama. Siya po ay kaninang madaling araw ay nadakip sa White Diamond Inn, San Pedro, Laguna. Base na rin sa mga impormasyon ibinigay ng publiko. Kaya ako po, on behalf of the family, ng Capistrano family, on behalf of the people of Manila, maraming salamat sa taong bayan na nagbigay ng impormasyon sa amin. Dito, nag-check-in sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan, paikot-ikot sa Araya, pati sa San Mateo, kung saan-saan po ito nagpunta. At nagbibigay ng impormasyon sa ating kapulisyan ay mga taong bayan. Alam niyo po kung sino kayo at maraming salamat po sa inyo at nasukul din po. At mapapansin ninyo, meron siyang kasama. Ang pinagtataka ko naman dito sa kasama, alam niya ng wanted yung kasama niya, dahil sila'y magnobyo. Nakisapakatu ito. Alam niyo po, bawal po yun sa batas. I will let the justice system run its natural course. Pero sigurado po, ito po ay masasama sa kakasuhan. Kasi nitong lokong to, kaya naman ay talagang taong bayan ay nag-aalala kasi ito po ay tumatakbo sa mata ng batas, considered armed and dangerous. Isang bagay na, siyempre, kahit na sinong mamamayan, kapag nakakita ng kamukha niya, inuulat sa akin. At napag-alaman din na laging may kasama. Ngayon, ay natuntun, pagkasama sila, ay siyang tao nito, Albert. Sila po ay haharap sa estado, sa mata ng batas. Bakit ito hinanap bukod sa manhunt na ginagawa ng PNP or
Manila Police District. Ito pong Albert Magdaro ay may mga standing warrant. Now, I would like to take this opportunity and maybe after this broadcast, we will call Mayor Magalong of Baguio City. Sapagkat ito'y pinanggigigilan din po ni Mayor Magalong. In fact, may balita po kami na may patong din po ito sa bulo o papremyo nga, sasabi o sa salitang kalsada. Dalanan ito ay gumawa ng isang krimen na siyang nag-dahilan upang magamit ng Manila Police District. Yung warrant of arrest issued by Branch 3, no? Branch 3 ng Baguio City. At dahil po niya sa bisa ng warrant niya, naging mabisa din po yung paghahanap ng Manila Police District. At sa tulong ng taong bayan. Kaya talaga pong napakalaking bagay na ang kooperasyon ng mamamayang ating pulis. Malaking tulong sa pagresolba ng mga krimen at pagbibigay bahagi ng hustisya sa mga biktima nitong mga terorista. Ulitin ko po, ang nasa inyong harapan ay si Albert Magdarao, kasama ni B-Boy na suspect. Okay, inamin mo. Tama, inamin mo na, di ba? Inamin mo. Ilang beses? Ilang beses po. So, tumama sa kamay mo. Yan. So, hindi na suspect. The way I look at it, but there will be a process. It's going to be fun. Ito naman babae. Ito naman maintindihan. Paano ngayon? You will be charged of harboring criminal. Kilala mo kasi George? Ha? Nakita lang po namin na resort po siya na Yung talagang lakad nyo. Sino ang pinuno ninyo? Ibigod po talaga yun. Sabi ni Bibo, ikaw daw eh. Oh. Sabi ni Bibo, ikaw daw ang mastermind. Dati po talaga susunod talaga. Tapos nagtago po ako ng marat sa backflip. Kaya po ako nagtago po ako. Malakad na po sila dito. Meron po yung training dito. Dati po. Saan? Dapat po meron doon. Nung panahon nyo? Dati po. Anong panahon nyo? 2020 po ata yun. 2022. Sila rin yung tumakad. Opo. Bakit kailangan mo barili? Bakit dinalawahan mo? Ito po si Albert Magdaro. Bumulo. Kasi naman nakabulot si Jones eh. Hawakan niya po yung baril niyo. May maliit yung baril ko na. Sino nagbuto sa'yo na pagkakabulot? So, sa'yo po yung pangalawa po kumakamang sa Sinira niyo buhay ng pamilya. Walang kasaysayan. Tagal-tagal na naglingkod yun sa Maynila. Buong buhay yun. Para mapangalagaan kayo, kayo rin pala bibiktima sa kanya. dito po yung pulis po yun. Ay tala po na ano. Bakit kayo dumiskarte sa Maynila? Madami po kasi dito. Madaming may alahas. Ba't di ka pa sumuko? Sumuko na si Bico. Ako po ako yun. Ba't ka natatakot? Dahil nalaman mong pulis ang pinalay mo.
Anyway, ito, taga saan ka na eh? Hermosa. Natundo ka rin. Ando na nanay mo? Ha? Sa may alkalde ka? Iniwan mo yung anak ko, sumama ka dito. Panagutin niya sa mata ng batas. Yan, sabi ko sana sa mga kabataan, o lalo na sa mga bata, no? Alam nyo, ganda yung kayo'y nai-love, kayo'y kakaroon ng partner o sa buhay. Pero kung sa tingin nyo naman, itulad ito, may anak. Tapos iiwanan mo yung anak mo, pipiliin mo criminal na boyfriend. So anyway, gusto ko lang pong at least mabigyan ng tuldok. After, di ba ngayon? 20 days. 20 ano mo? 24. After 8 days. As we have promised, the people of Manila, kami po ay bilang gobyerno at organisasyong polis, maaaring hindi perfecto ang aming organisasyon among ourselves. But we guarantee you, we will not tolerate abuse. The same manner, pagka ginawa ninyo sa Maynila, yung krimen, talaga pong hahabulin namin kayo, whether the following day, hahabulin namin kayo 1 week after, 1 month after, 10 years after, it doesn't matter to us. We'll make you pay and be brought to justice. We are certain about these rules and policy. Now, having said that, bago ko po ibigay ito sa media, dahil puno-puno po ng in fairness po sa ating mga media, talagang nakahantabay ito mga ito ng balita at update. Now, next, kung nanonood kayo, kayong tatlo na basag kotse gang, na may huli kayong biniktima sa Maceda Street. Meron na kaming mukha ninyo. Alam namin, taga saan kayo. Malapit lang kayo. You're about 3 kilometers. Maring pinagkatawan-tawanan nyo kami ngayon. Ulitin ko A few weeks ago, may insidente sa Maceda. Basag kotse gang. Nananahimik yung kotse, binasag ninyo, ninakawan ninyo. Taga-Tindalo kayo. Maring hindi kayo umuwi ngayon dyan. Ulitin ko kayo ay properly identified. Kung ako sa inyo, bakit tayo mga sumuko? 2 weeks ago. Ako sa inyo, at sa magulang ngayon, i-surrender nyo na po ang inyong anak o kayo mang nanonood ngayon. Ulitin ko kayong tatlo, grupo, na nabasag ng kotse sa Maceda Street, mananghali, broad daylight. Huwag nyo nang hintayin, nakita nyo sa kotse ko. Baka mamaya, alam nyo, may insidente. Buto ito, nung nakita ni Anisete, tinaas ka agad ang kamay. Akala namin, bubunot dahil as he is considered armed and dangerous with capability to intent to kill. Kita ninyo yun. Talagang mapapabilib lang ako sa Manila Police District. Dahil kahit anong sikip sa dibdib, galit at inis ng kapwa nila, patuloy nilang kinikilala ang hustisya o pamamarang makatira. And I'm proud of the men
and women of Manila Police District for practicing restraint and follow the rule of law. But, ulitin ko, hindi lahat araw-araw Pasko sa kriminal. May Pasko rin sa pulis. Baka mamaya, sa kalsada pa kayo madisgrasya. Kaya binibigyan ko kayo ng pagkakataon at bibigyan ko kayo ng panahon. Iisa-isay ko kayo ilabas dito. Pero for the meantime, we are focused with this incident and you're next. So to those who are watching, stay away from Manila. If you want to commit crimes in Manila or plan to commit crimes in Manila, it's not worth it. Ano, sulit ba? Sulit bang ginawa ninyo? Sulit hindi. Kanino? Kaya, kung gusto niyo magbagong buhay na kayo, mukha namang hindi kayo makikinig sa akin magbagong buhay. Pero dito sa Maynila, aabulin namin. Layo ng, ang dami yung impormasyon dito. Nabol sa Cabanatuan, nabol sa Araya, sa Bulacan, sa San Mateo, sa Marikina, punta pa ng Maynila. Tapos, ano ang dami nagbibigay ng impormasyon ng mamamayan. Talagang yun ng mamamayan. Pag nakakakita ng postura niya, ng itsura niya, but all things are being considered valid. Natsempuan naman. Natsempuan. So, to the family of George Capistrano, I hope your city government that pinaglingkuran, George, nakapagbigay ng hustisya sa inyo ngayong araw nito. Congratulations sa inyong lahat. Thank you very much to the men and women. To General Abad, keep it up. Congratulations to our District Director, General Abad. May pagmamalaki mo talaga ang iyong mga pulis, Maynila. So for now, ito po ang inyong lingkod. Hanggang dito na muna. Ito po ay may medical. Medical na ba ito? Medical na. I-inquest na rin. Sige, for the meantime, happy to be of service to the people. Again, manatag po kayo in our own little way. As your mayor, hanggang ako po ang alkalde ng Luzon ng Maynila, ay pipilitin ko po sa abot ng aking mga kaya sa po ng aking mga kasamahan na naglilingkod sa bayan ng ating Luzon, paling luma, maliwalas, at panatag ang pamumuhay. Pag-iingat po kayo, at kung meron po mga complainant na sa tingin ninyo, biktima rin ito, ay maaari po kayo makipagtulungan sa Manila Police District. Gandang araw at pagpalain nawa kayo ng Manila.